Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta kayo sa araw na ito? Ngayon po ay araw ng linggo. Ipagdiriwang ng simbahan ang the Epiphany of the Lord. Nasa ika-12 araw na tayo ng ating pagpapatuloy na pagdiriwang ng Pasko, ng pagsila ng ating Panginoon. Mga kapatid, niyaw kayo na samanin si Father Ron upang ating pakinggan ang Ebanghelyo para sa araw na ito, araw ng linggo. Mula sa Ebanghelyo sa Mateo chapter 2 verses 1 to 12. When Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of King Herod, behold, the Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at its rising and have come to do him homage. When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They said to him, In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet, And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler, who is to shepherd my people Israel. Then Herod called the Magi secretly and ascertained from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage. After their audience with the king, they set out, and behold, the star that they had seen at its rising preceded them, until it came and stooped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star. On entering the house, they saw the child with Mary, his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. So again, Merry Christmas sa inyong lahat and Happy New Year. Mga kapatid, tayo ay nagpapatuloy pa sa ating pagdiriwang ng Pasko, na pagsilang ng ating Panginoon. Christmas pa po, hindi po huling linggo. Itong linggo, January 5, ang huling linggo ng Pasko ay ngayong darating na linggo, January 12. Kaya sana ay huwag kayong malito, no? Mayroon naman tayong guide sa liturhiya sa ating simbahan. Nariyan yung ordo na nagbibigay sa atin ng orientation patungkol sa mga mahalagang celebration ng ating simbahan. Sa ating pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon ay mayroong tinatawag na 3 major manifestation o 3 Epiphany. Ang Epiphany ay mula sa salitang Griego na Epipania. Ibig sabihin ang pagpapahayag. Ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang sarili. Ang unang pagpapahayag ng Panginoon kanyang sarili ay sa mga tagapagbantay ng mga tupa, to the shepherds, na kung saan ay ipinahayag ng Panginoon ang tinatawag na His preferential option for the poor. Kaya nga ang Panginoon ay isinilang sa isang mahirap na paraan, sapagkat siya ay kumikiling sa mga tao na walang lugar at walang boses sa lipunan. Kaya ang kanyang pagparito ay nagbibigay sa atin ng panibagong pag-asa, especially those who are voiceless, those who are weak, those who are not given importance in the society. Ang pangalawang pagpapahayag ng Panginoon, or the second major manifestation ng ating Panginoon, ay itong linggo. Ang Panginoon ay nagpahayag ng kanyang sarili sa mga
Magi, o sa iba tinatawag sila mga three kings, but according to the gospel, the word being used is Magi. They are wise men, and according to others, they are astrologers. They are not Jews. They are pagans. They are coming from different places. Kaya sinasabi sa atin ang Panginoon ay hindi lang pumarito for His chosen people, the Israel, but He came for all, to bring salvation for all, not only to the Jews but also to the Gentiles. It's a good news for all of us that God so loved us that He gave Himself for all of us, so that through Him we will be saved. Kaya isang misyon para sa atin na ipalaganap sa buong daigdig, sa amang sulok ng daigdig, ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoon, sapagkat ang buong mundo, ang buong sanlilikha ay Kanya, ay pagmamayari ng Panginoon. Kaya ang Panginoon ay pumarito para sa ating lahat, upang ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Then the third Epiphany, or the third manifestation of the Lord, o pagpapay ng kanyang sarili, ay ito darating na linggo, ang huling linggo ng Pasko, itong January 12, na kung saan ang Ama mismo ang nagwika noong si Kristo ay tumanggap ng binyag mula kay Juan Bautista, na nagsabi, "This is my beloved Son, to whom I am well pleased, listen to Him." Ipinapakita sa atin ng Diyos Ama na tunay nga si Kristo ang kanyang bugtong anak, ang siyang ipinadala sa mundong ito upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya napakahalaga na ating pakinggan si Jesus, tagapinala din si Jesus bilang Messiah, bilang ipinadala ng Diyos Ama para sa ating kaligtasan. Naway mga kapatid, ang pagpapahayag na ito ng ating Panginoon ay ating natanggap sa buhay natin. Kung ating tinanggap ang pagpapahayag ng Panginoon sa buhay natin, ito ay nangangahulugan ng pagiging mga tagapaghatid ng mabuting balita ng Panginoon, hindi lamang sa ating salita, higit sa lahat sa magitan ng ating mabubuting pamumuhay. Kaya again, a blessed day sa inyong lahat, at naway ang lahat ay nasa mabuting kalagayan, at patuloy nating palalimin mga kapatid ang ating pananampalataya sa ating pagpapatuloy na pagdiriwang ng Pasko, ng pagsilang ng ating Panginoon. So rest assured of my prayers for each one of you and for your family. So again, Merry Christmas, and may the Lord grant your heart's desires, no? Ano man yung inyong kahilingan sa ikabubuti ng inyong buhay, ay naway matanggap ninyo galing sa ating Panginoon na laging nagmamahal sa atin lahat. God bless you all, and a blessed Sunday.